Mabuo tayo lahat. Regimental Cadet First Captain Giang, please give your men tikas pahinga. Secretary Voltaire Gasmin, General Ricardo David, Director General Raul Bacalso, our host Vice Admiral Leonardo Calderon, Cavalier Rodolfo Biason, Cavalier Edgardo Rene Samonte, our second youngest alumni, Colonel Ray Bocalbos, our youngest alumni, Lieutenant Michael Verman Agapay, Secretary Ricky Carandang, General Rivera, Commanding General of the Air Force, General Ortiz, Commanding General of the Philippine Army, Rear Admiral Alexander Pama of the Philippine Navy, PMA alumni and their families, members of the Cadet Corps, Armed Forces of the Philippines, mga minamahal ko pong kababayan, magandang umaga po sa inyo lahat. Bago po kayo pumasok sa Philippine Military Academy, maraming taon na marahil ang lumipas. Tiyak kung lahat kayo ay dumating sa isang punto kung saan kailangan ninyong pumili. Ako ba'y magdodoktor? Ako ba'y magiging inhinero? O magiging guro? Pinili niyo pong maging sundalo. Pinili ninyong ipagtanggol ang ating pong bayan. Palagay ko po, kakibat doon ay pinili na rin po niyong ito ay buhay ng sakripiso alang-alang sa kapwa. Nang nagtapos kayo at iniwan ang bakuran ng institusyong ito, kinailangan ninyo muling pumili. Dahil sa mas mataas ang rango ninyo, tinanong ang ating sarili, tayo ba ay makikibahagi sa mga abuso o tayo ba ang magiging bahagi ng solusyon na talaga namang nag-aalaga sa ating pong mga kapwa, lalo na sa itinalaga sa ating panunungkulan? Ako rin po'y dumating ang punto. Noong ako po'y hinihimok na tumakbo bilang Pangulo ng ating Republika. Pwede ho tayong maging mas komportable na lang. May 3 taon pa ho ako sa Senado. Or tayo ho ba magpepresentang magmana ng mga problemang iiwan ng aking pong pinalitan? At nandito na nga po tayo sa pagtutugon sa mga problema. Di na po tayo magpapaligoy-ligoy. Sangkot ngayon sa kontrobersya ang inyong hanay dahil raw sa isyu ng pabaon. Bilang inyong Commander-in-Chief, ramdam kong apektado kayo sa balitang ito. At hindi biro ang dagok nito sa moral ng buong kasundaluhan. Batid ko po na ang nakakarami po sa inyong mga hanay ay naging totoo sa inyong mga panatang, may courage, may integrity, may loyalty. Batid ko rin po na kung sakaling dumating na tayo sa punto na napatunayan na meron talagang mga nagsamantala sa kapangyarihan iginawad sa kanila, sigurado po kung meron silang makakontsabang di hamak, mas malaki pa ang kasalanan na kailangan panagutan sa taong bayan. Talagang pong nakakalungkot. Meron po tayong napapakinggan sa mga pagdidinig. Talaga pong malaki ang kasalanan sa taong bayan, di umano. At ang sinasagot sa taong bayan, nauwi parati sa hindi ko naalala. Sus Mario Joseph, hindi pa naman ho yata ganun katanda para maging ulyanin. Pero sabi nga po ng mga mas matalino sa akin, bawat problema, binibigyan na rin tayo ng solusyon. Binibigyan tayo ng pagkakataon. Tingnan natin ang mga sistemang umiiral sa ating pong bansa
Tingnan natin kung bakit nangyari ang ganitong sitwasyon para mabigyan tayo ng pagkakataong ibago, mabigyan rin tayo ng pagkakataong itama ang mga maling palakad o mga maling sistema na nagbigay usbong sa ganitong pag-aapi sa kapwa. Dito araw po ang Class 86. Unang-una ho kayong mga naharap sa aking ina ng sapoy na nungkulan. Unang-una rin ho kayong sigurong naitalaga para talaga namang maisabuhay ang inyo pong mga natutunan dito sa sagradong institusyon ng Philippine Military Academy. At siguro naman po, tulad na nakakarami sa ating po sandatahan lakas at kapulisan, palagay ko naman po, tayo ngayon ay tuloy-tuloy na tumatawid sa tuwid pong landas. Buo po ang ating suporta sa pag-uungkat ng katotohanan sa kontrobersyang ito. At tiwala akong kasangga natin dito ang iba't ibang mga klaseng ating pong kasama sa araw na ito. Hindi ko po hahayaang muling mangyari ang mga pagkakamali ng lumipas. Hindi natin ito palalampasin. Kapag may ginawang kalokohan, kailangan ito po ay pagbabayaran. Alam ko po, ang nakakarami dito, kasama sa mga nabiktima, ay talaga din pong naghahanap ano nga ba ang totoo. Para malinis ang anumang dungis sa hanay po ninyo. At tininiwala akong nasa isang panig tayo sa labang ito. Kung makikisama kayo sa mga ilan na gustong ibalik ang bayan natin sa dating bulok na sistema, ano po ang mangyayari sa atin? Kung puro panalamang sa kapwa ang nangyayari, baka naman pulutin tayong lahat, hindi lang po sa kangkungan, baka pati sa ilalim ng kangkungan pa. Hindi po ba? Sana, huwag na po. May pagkakataon tayo. Kaya naman, iimbestigahan po natin kung paano masasampahan di lang po yung mga tinutukoy ngayon ng kaso, kundi pati na rin po ang mga kakontsaba nila, kasama na po yung mga prosecutor na kasangkot sa Garcia Plea Bargain Agreement. Pati ho sila, nagkaroon na rin po ng ulyanin yata. Wala raw natanggap na impormasyon, hindi raw po nila alam ang kanilang iniimbestigahan. Kawawa naman po ang bayan natin. Malinaw naman po ang punto natin kung may nagawang mali at may sapat na ebidensyang upang ipatunayan to, tungkulin nating sampahan ng kaso ang kinaukulan. Bahagi ng mandato nating itaguyod ang interes ng taong bayan. Ngayon, kung hindi natin magawa ng tama ang obligasyon nito, may kakulangan rin po tayo sa taong bayan. Alam po nyo, sa pagbabago natin ng sistema, sa pagtatak natin ng tuwid na landas, ano ho ba ang maidudulat natin dito? Sa loob ng 8 buwan ng ating panunungkulan, itong taong pong to, ipinapangako ko po sa inyo, aayusin natin at umpisa natin na malaking kaayusan ang kakulangan ng pabahay sa ating po sandatahang lakas, pati na po sa kapulisan. Kung dati-rati po ay meron mga nakakatiis na parating kulang ang mga kawani na nasa ilalim la, ako po ay may konsensyang buong buo pa. At sa taong ito, hindi ho bababa sa 20,000 pabahay ang ipagkakaloob po natin sa kawani po ng AFP at ng PNP. Dahil po tinutukan natin ang korupsyon, dahil po naging masinop tayo sa paggugol ng kaban ng bayan, ito po ay pangakong hindi mapapako dahil nandyan na po ang pera, pwede pandagdagan dahil may savings na po tayo.
umpisa pa lang ho yan. Ano ho ba ang dapat nating gunitain? Susunod na linggo po, nandiyan na po ang ika-25 anibersaryo ng EDSA. EDSA po, isa sa pinakamagandang aral at pinakamagandang kaganapan dito ay nagkabuklod-buklod muli ang ating pong mga membro ng kasundaluhan at kapulisan at ang mamamayan. Kung nung martial law nagkahiwa-hiwalay, nung EDSA po nagkasama-sama muli. Kayo po, na produkto ng PMA at iba pa nating mga institusyon umuhubog sa ating mga opisyal at kasundaluhan kapulisan ay hindi po nababahagi sa lipunan. Tayo po ay membro lahat ng iisang lipunan na kung saan pagdadamay at pag-uunawa sa bawat isa ang iiral sa atin, talaga naman pong wala tayong hindi kayang paroonan. Gusto ko po ipabatid sa inyo ang ilan sa mga good news na po. Ang Pilipinas po, karamihan ng mga mandaragat, 30% nga po, ay nanggagaling po sa Pilipinas. Di bababa sa 30%. Kakibat po noon at ito po yung mas good news. Tayo na raw po ay pang-apat sa pinakamaraming barkong ginagawa sa buong daigdig. At yung dalawa pong malakihang kumpanyang gumagawa ng mga barko dito sa Pilipinas, yung Chuniisi sa Cebu, yung Hanjin sa Subic na magtatayo rin po sa Misamis, sila po ay fully booked na raw hanggang 2013 sa dami ng mga order sa kanila po. Isa lang po yan sa good news. Kung tayo po'y may kapayapaan, kung tayo po'y may kaayusan, talaga naman pong gaganda ng ganda ekonomiya, dadami po ang kaba ng bayan, dadagdagan natin kaliwat kanan ang benepisyong dapat makamtan ng bawat isa. At kaisa siya lang po ang solusundan. Nung EDSA, nagkaisa ang sambayanan. Ngayon po, ika-25 taon na ginugunita ang EDSA, may bago ng henerasyon. Itong bagong henerasyon, kailangan na po natin pagkalooban ng tama at ginintuang kinabukasan. Mangyayari yan kung talagang pagtingin natin sa kapwa, hindi siya iba. Kasama mo ko, dito tayo tatahak sa tuwid na landas. Baka naman po masabi, masyado na akong ginanahan sa pagsasalita ngayong araw na to. Ulitin ko lang po, wala tayong hindi kayang gawin. May mandatong maliwanag na isaayos natin ang ating lipunan. Kaya naman po, meron tayong dadagdag na tradisyon na palagay ko po yung maganda naman. At ito naman po ay pagkakaloob natin sa susunod na salinlahing nasa harapan po natin ngayon. By virtue of the powers vested in me as President of the Republic of the Philippines and Commander-in-Chief, Armed Forces of the Philippines, I hereby grant pardon as recommended by the Superintendent, Philippine Military Academy, to the members of the Cadet Corps, Armed Forces of the Philippines, who are currently and will soon be serving punishment. Thank you and good day.